Ay, magandang umaga po, Manong Ted, DJ Chacha at sa ating mga tagapakinig. Okay. Naglabas po kayo ng pahayag, kasama po ang Grupong Bayan. Dito nga po sa sinasabi nyo na betrayal of public trust ang batayan ng impeachment po na gagawin nyo po sa ihahain nyo sa Pangulong Marcos Jr. Sa simple lang po, tsaka diretsong paliwanag, Kanato, ano po nga ba talaga ang mga grounds pa bukod dun sa betrayal of public trust dito po sa plano ng grupo ninyo na ihahain na impeachment laban kay Marcos Jr.? Well, ang pangunahin pong focus nga natin ay betrayal of public trust. Ito ay pagkakanulo ng tiwalang ipinagkaloob ng publiko sa Office of the President dahil nga po pinayagan ng Pangulo, tinaguyod ang isang sistema ng pork barrel allocation, so yung allocables na siya ang nagtatakda ng matatanggap ng mga iba't ibang opisyales, pinalaki ang unprogrammed appropriations at ginamit ito para ponduhan ang mga maanumalyang flood control projects. Kasama na dito yung paggalaw sa PhilHealth funds para i-divert papunta sa mga unprogrammed appropriations. At syempre po, yung seryosong aligasyon na merong mga kickbacks na napunta sa Malacanang at hindi man lang na-imbestigahan, napanagot ang mga opisyales, no? Pinagpitiw na lang dahil nga po pinoprotektahan sila ng Pangulo na pinaniniwalaan naming ultimate beneficiary ng mga kickbacks na nakuha mula sa mga iba't ibang infrastructure projects. Okay. Oo, So yun ang tatlong impeachable act. Opo. Kanato, hindi ko alam kung nabasa nyo na po yung una pong impeachment complaint na ihain na rin po para sa Pangulong Marcos Jr. Kung nabasa nyo man po, anong kinaibahan na nito dito po sa ihahain nyo pa lang? Well, yung sa amin po nakafocus talaga dito sa malaking issue ng corruption na ang tingin namin ay nasa tuktok nito ng sistemang ito ang Pangulo. So hindi na po namin concern yung sa ICC o yung mga iba't iba pang mga aligasyon. Talagang solely nakafocus tayo dun sa paano ginawa ang pagnanakaw sa pondong publiko under the Marcos administration. So yun po ang tingin namin pinakamalakas, pinakakagyat at pinakakinakailangang batayan lalo na sa usapin ng accountability sa kasalukuyan. Oo, Kanato, medyo mabigat ha. Ito pong gagamitin nyo pong grounds dyan po sa ihahain yung impeachment complaint na may kinalaman po doon sa mga SOPs and kickbacks. Meron po ba kayong mga ebidensyang hawak? Ano pong mga ebidensya ang gagamitin nyo dito kung saan maipapakita na talagang umabot hanggang kay Pangulong Marcos Jr. Ito pong SOPs or kickback system? Well, unang-una po na ebidensya pagbabatayan natin ay lahat ng dokumentong may kinalaman sa pambansang budget, sa releases ng mga unprogrammed appropriations, sa pagpapalobo ng mga unprogrammed appropriations for flood control projects. Pangalawa po, mahalaga ang naging testimonya ni Yusek Robert Bernardo na nagsasabing siya mismo ang nagbigay ng pondo o nag-deliver ng kickback sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Yusek Bernardo has been admitted to the Witness Protection Program. Pinaniniwala ang credible ang kanyang mga sinasabi. Pero sa kabila ng lahat ng yan, nakita nga natin, hindi inimbestigahan, hindi kinasuhan itong mga nababanggit na mga opisyales dahil nga sila ay tumatanggap ng kickback on behalf of the President. Sila ay pinoprotektahan ng Malacanang hanggang sa kasalukuyan. Yung timing po ng paghahain nyo rin dito po sa impeachment complaint ng Pangulong Marcos Jr., bakit ngayon lang? Ba't hindi sana nauna dun sa naihain na impeachment complaint ni Attorney Andres? Well, siyempre po gusto natin na paghandaan talaga, no? Take as much time as necessary para po mapalakas yung ating ihahain. Pero dahil nga may nauna ng complaint na naihapag at may panganib na ma-exclude ang ibang complaint at iratsyada nila ang referral ng first complaint na pinaniniwala ang isang mahinang complaint, medyo hindi tayo po pwedeng maging kampante. No? So, ang concern natin ay dahil na-transmit na yung first complaint sa Office of the Speaker, as early as Monday, pwede na itong i-refer sa Justice Committee at ito ay magti-trigger ng tinatawag na one-year ban. Ibig sabihin, once referred to the Justice Committee, hindi na pwedeng magsampa ng ibang reklamo. So, yung mahinang reklamo, palulusutin nila, ilan ang pagsasampa ng mas malalakas na reklamo. Yan po ang ating pinangangambahan ngayong araw. Oo. So, para sa inyo, perfect lang yung timing nyo kahit pa may nauna na po na naghain ng impeachment? Well, less than ideal po talaga itong nangyayari. At, ang latest nga po naming pinoproblema ngayong araw para sa kabatiran nyo ay
Wala ho ang Secretary General sa Kamara ngayong araw. So, itong isang problemang kinakaharap ng mga complainants ngayon ay tatanggapin ba ng Office of the SecGen ang aming ihahapag na complaint o ito ay tatanggihan at therefore baka abutan tayo ng Lunes na meron ng referral, hindi pa tayo na isasama sa order of business. So, these are very serious concerns, no, na aming pinapangambahan. Lalo na ngayon na wala ang SecGen sa Kamara de Representantes. Sir Nato, as we speak na, nasaan ka? Ay, papasok na ho ako ng house. Okay. Papasok na po ng Alright. batas. And nabalitaan nyo na wala si SecGen Garafil ngayon sa kanyang opisina at nasa saan siya? Ang sinabi po sa aming kinatawan, sa aming representative si Antonio Tino, kagabi, she is out of the country and is going to receive an award. So talagang wala siya sa Pilipinas, no? At nagpag-usap na kami, nag-coordinate kami sa Office of the SecGen. Meron bang pwedeng tumanggap ng aming ihahain na reklamo, no? Para naman hindi tayo mahuli at mateknikal pagdating ng Lunes. Wala hong katiyakan. Kung tatanggapin nila. Pero meron namang Deputy Secretary General na item dyan sa House eh. Opo, ang naririnig po natin ay only the SecGen is authorized to receive the complaint. Iyan bang biyahe na yan ni SecGen as in nakaschedule na sa inyong pagkakaalam? Kasi nga yung timing ka mo, importante lang po kasi nga itong usapin na ito sa teknikalidad na sinasabi ni Kanato. Well, ang paliwanag daw po ay matagal nang naka-schedule. No? So, siyempre wala naman tayong magagawa kung ganun talaga. Pero ang di maganda dito ay kung hindi nila tatanggapin ang aming complaint ngayon at sa Lunes ay magre-refer na sila ng isang mas mahinang complaint. That is really bad faith on the part of the House leadership at hindi po yon magiging katanggap-tanggap sa complainant. Sige, pero nonetheless, tutuloy kayo ngayon sa office ni Binibining Garafil para hiyain yan at ipapareceive pa rin ninyo sa kanyang opisina. Definitely po. Kasi yun naman ho ang sinabi ng rules eh. Ang complaint ay ipa-file sa Office of the Secretary General. So sa office niya namin ipapareceive itong aming reklamo at naniniwala kami na dapat nilang i-receive to at dapat i-transmit sa speaker at isama sa order of business. Sige. So, ang sinasabi ng iba mukha na namang suntok sa buwan yan kasi ang majority ng mga miyembro ng Kamara ay miyembro ng koalisyon na sumusuporta sa Pangulong Marcos. Well, alam niyo po, sa dinami-dami ng impeachment complaints na ating nilahukan at hinain, kailanman ay hindi naging konsiderasyon ang bilang ng mga kongresista, hindi konsiderasyon ang political alignments. This is a matter of principle, a matter of duty, a matter of accountability. Kahit tatlo ang endorsers namin, kahit tatlo lang ang endorsers namin, kahit hindi kami mayorya sa Kamara, naniniwala kami na tungkulin natin na ilabas ang mga usaping ito at mag-demand ng accountability bilang mga taxpayers na pinagnanakawan ng ating gobyerno. Okay, sige. So sabi nga natin, karapatan nga na kahit na ninuman, no, na ito'y maihain at maisampa, yung nga lamang depende yan doon sa motibasyon ng mga nagrereklamo o naghahain. Gusto ko lang kitang i-remind na to, baka magamit nyo ito, ha? Dito sa inyong pagpunta sa office ni SecGen Garafil, na dito naman kasi sa House Rules mismo ng Kamara, sa filing ng verified complaints na ito, ang sinasabi naman lang dito ay shall be filed with the Office of the Secretary General. Tama po. So, That office. is the provision. Yes, so sa Tama office. po. So, dapat tanggapin nila kasi sa office lang, hindi naman sinasabi mismo na direktamente doon sa SecGen eh. So, when you say office, anyone in the office can receive Tama it, po. and then lagyan na ng oras, etc. At ang atin lamang dito, follow up sa Lunes na maisama na ito, ma-refer kay Speaker Bogie D.
Tama po, no? Yun ang aming pinangahawakan ngayon at yun ang aming ididiit kapag nag-file kami mamaya. O sige, so makikibalita kami sa inyo, pero kumusta naman yung kay VP Sara na inyong ihain na impeachment? Naka-ready po kami. Hindi na po natin hihintayin yung resolution sa ating motion for reconsideration. Kapag nag-lapse na yung 1-year ban, nakahanda na po ang aming grupo na i-refile ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Okay, sige. Salamat na marami. Sagarin ko na ito, ha, Sir Nato. Nakatanggap ka rin ba ng subpoena galing sa, ano ba yan, DOJ o CIDG doon sa kasong sedition? Yes. Last week po ay nakatanggap tayo ng subpoena kaugnay ng kasong sedisyon. Ito ay in relation sa September 21 protest dyan sa Mindiola. Sa pananaw natin, ito ay harassment case lang, panggulo, pang-abala. Wala ho talagang batayan at mukhang ang ginagamit na lang ay panakot sa mga nagnanais magprotesta kontra sa korupsyon. So ito po ay haharapin natin at tiwala po kami na mababibigo itong sinampa nilang impeachment laban sa amin kasama na yung mga iba't ibang student leaders. Ano, yun na bang nabasa yung complaint? Ano daw ang basis para sabihin na ikaw humihikayat na pabaksakin ng gobyerno? Ito nga ho parang nakakatawa yung 2 pahina lang yung affidavit nila at sabi daw ay nakita ako at dahil ako ay known leader, meron agad na akusasyon na ako ang nag-udyok sa mga tao na maging marahas nung araw na yon. Gusto ko lang ipaalala na it is well known na nung nangyari yung kaguluhan sa Mindiola, ako ay tinamaan po sa mukha ng bato at kinailangang kagyat na dalhin sa emergency room. At wala po ako sa posisyon para mag-utos-utos at mag-udyok ng tao dahil nga early on, sa simula pa lang tayo ay nadisgrasya na. So tingin natin, invento lang talaga itong kanilang sinampang kaso na meant to harass and intimidate the public. O sige, so good luck sa inyo, Nato, at makikibalita kami kung ano magiging tugon dyan sa inyo sa tanggapan ni Binibining Garafil sa inyong ihahain na impeachment complaint. Salamat na marami ka, Nato. Thank you, Manong Ted at DJ Chat. Pagandang araw po. Si Ka Nato Reyes po ng grupong Bayan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa